Yes, my one, two, yes. Praise, praise. My one, two. Praise, praise God.
Okay, magandang gabi sa bawat isa at tayong lahat ay magsasayo. Amen. Praise God. It's good to see you, amen, in this Wednesday midweek service. Hallelujah. Tayo po umawit sa ating Panginoon ngayong gabi. Let us all sing the song, There's a King who reigns. Praise God. Palakpakan ng ating mga Panginoon. Hallelujah. Amen. And I'm
Hallelujah. We're gonna slow it down tonight. Amen. Awitan natin ang Panginoon. Na isang manumanay na awitin ngayong gabi. Let us all sing this song with all our hearts. Amen. The heart of worship. We may raise our hands. Amen. As we sing this song and as we feel the presence. Hallelujah. Of our Savior Jesus Christ. Praise God. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking, let us always I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you. Oh, let us sing King of Endless Word. Hallelujah, Jesus. Oh, we thank you, God. King of endless word, no one can express how much you deserve. No one we can pour, no one we can pour. Lord, I am is yours, every single breath. I'll bring you more than, I'll bring you more than a song, for a song in itself. It's not what you have required. Oh, yes, you search much deeper within, through the way things appear. You're looking into, I'm coming back to the heart of worship. Come on, church. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, for the next time, I'm coming back. I'm coming
Praise God, amen. We're gonna pray tonight sa ating leaders, ng ating fellowship mula kay Pastor Greg and Lisa Mitchell. Pag-pray din po natin si Pastor Jess and Angel Club, ang bagong leaders po natin sa lugar ng Guam. At maging ating Mother Church, amen, sa lugar ng Paco. Pastor Bong, Sir Vivian Paulo, panalangin natin sila sa ating Panginoon. Even ngayong gabi, panalangin din po natin, praise God, ang ating mga sister churches mula Santa Ana, Manila, Magallanes, Sorsogon, Olongapo City, and Bulan, Sorsogon. Amen? And this coming Sunday ay meron pong revival sa Santa Ana Church. Amen? Sa umaga po yan. At dito naman sa ating church ay meron din tayong bisitang mga ngaral. So ipanalangin din po natin ang pagkilos ng Panginoon. Even sa ating mga missionaries mula China, Vietnam, lahat ng yan nakasulat sa ating screen ngayong gabi. At ang ating mga mahal sa buhay, may karamdaman, may sakit, panalangin din po natin sila even ang ating mother, ang ating bansa, ang Pilipinas, ang ating presidente, hanggang pinakamababang sa ngayong gobyerno. Ngayong gabi, sino pong may pangailangan sa Diyos? Pakitaas po ng kamay. Lahat tayo ngayong gabi may pangailangan sa Panginoon. Yan po'y tanda na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos ngayong gabi. Hallelujah! Kung meron kang karamdaman ngayong gabi, ikaw na nanonood online sa ating live streaming, amen, manalangin ka sa Diyos, sumampalataya ka, and I believe that nothing, amen, shall be impossible sa ating Panginoon. So ngayong gabi, tayo mananalangin, tayo pangunahan ni Brother Loloy. Sa panalangin, minsan pa, manalangin tayo dakilang Diyos sa kamay ngayong gabi. Lord, nag-praise sa mga sama, yung mga namin, Panginoon, nagpapagmamahal puso sa manangking trono, Lord God, we pray, Lord, that you will continue to pour out your spirit tonight. God, as I preach your word, I pray that you will anoint this lips of clay. God, wala akong magagawa ang Diyos sa aking sarili na kasal ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pagpapala at biyaya, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat Panginoon Diyos sa gabi ito, Panginoon. Lord, muli kami Panginoon dahil ito ang Panginoon na nangailangan sa iyo, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, samahan mo kami, Panginoon, ang aming gawain, Panginoon, tinataas mo namin, Panginoon, maging Panginoon, ang mga bawat mga fellowship, Panginoon, sa mga nagnaraos, na gawain ngayong gabi, Panginoon, Lord, maging Panginoon, sa lahat ng karamdaman, Lord, maging malapad, bawat isa, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon Diyos, ngayong gabi, Panginoon, nalalabas kami sa kusaling ito, Diyos, na may ginawa ka sa mga buhay, maging Panginoon, ang aming kalapagsalita, Panginoon, pag-unahan mo, Panginoon, itago mo, pagpagan, sa iyong likuran, bigyan mo siya, Panginoon, anointing, full portion, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, nalalabas sa iyong lagbibig, Panginoon, na ito magbukas sa mga puso, Panginoon, Lord, ngayong gabi, Panginoon, namin ang po namin ang kataglay sa ganahan, ito ang aming panalangin at papasalamat sa matamis na parangalan ni Jesus. Amen! Wala pa pong baksa, nais ko lang malaman, meron po ba kaming first time? Pakitasdan po ng kamay, amen? Mga first time natin, bisita. 1, 2, 3, 4. Ay, taatanta lang ba? Amen. Sino nakikita ko isa? Amen. Talapakan natin ang Panginoon. I-welcome natin ang bawat isa. Bawal mo na magkamayan. Awitan mo natin ang Panginoon, this joy that I have. Amen. Oh, praise God. Let's go.
midweek worship service. We want to welcome you in our church, amen. At lahat, amen, ang mga first time, amen, ay welcome din po kayo. Even sa mga nanonood online, sa ating live streaming, welcome na welcome po kayo lahat sa ating pong gawain. Nawa ay tapusin po ninyo mula simula hanggang huli ng ating pong live stream ngayong gabi. At sa ating mga pabalita, sa linggo may gawain po tayo sa umaga, alas 8 ang prayer, at alas 9 ang ating worship, ang ating Sunday school. Ipapatuloy pa rin ang ating Sunday school lesson series, amen, all about spiritual wellness. No? And last 2 weeks, pinag-usapan natin, amen, how well do you hear and how well do you give? So next Sunday, ngayong Sunday mga kapatid, amen, meron pang isang wellness na kailangan po natin na pag-usapan. At alas 10 naman ang worship service, sa gabi naman ay alas 5:30 ng hapon ang prayer at 6:30 ang ating pong worship service sa Sunday. And every Wednesday, kagaya nito, meron tayong prayer ng 6 o'clock at 7 ng gabi ang ating worship service. And every day, amen, meron tayong prayer mga kapatid sa kanya-kanya nating tahanan. Kung malayo po kayo, amen, ay pwedeng sa inyo na lang tahanan, hanap kayo doon ng lugar na inyong maluluhuran or kayo ay makapanalangin, amen, sa ating Panginoon. At yung mga malalapit ay ini-encourage ko kayo na punta dito sa church at pwede tayong manalangin dito every morning mga kapatid. Hallelujah, from 6, 7, 8, 9 ng umaga. Kung available po kayo sa anumang oras na yan, pwede kayong pumunta dito. And this Sunday morning, meron tayong guest speaker, amen, sa umaga. May tagapangaral na pupunta dito sa church, amen, at alam ko na dala-dala po niya ang salita ng ating Panginoon at hindi tayo bibiguin ng Diyos, amen. Tayo po ay kakausapin ng ating Panginoon. Ngayong gabi, hallelujah, ako po ay mag-ahamon sa inyo sa larangan na ito ng pagbibigay. Book of Acts, amen. Tayo po ay magbibigay sa gawain ng ating Panginoon ngayong gabi. Praise God, ako po ay naniniwala mga kapatid na sa bawat gawain hindi po nawawala ang pagbibigay. Amen po ba? Dati nga, amen, sa dati nating pinupuntahan sa isang malaking simbahan, hallelujah, pag ikaw ay nagpakasal, magbabayad ka. Amen po ba? Pag magpapabinyag ka, may bayad ka. Kung ano mang gagawin mo, basta may kinalaman ang church nila, magbabayad ka. Amen? Pero ako po'y naniniwala mga kapatid sa gawain ng ating Panginoon, wala po dapat bayad. Amen? Ang meron dito mga kapatid, yung offer of sacrifice natin sa ating Panginoon, yung paghahandog natin sa Diyos. And this is biblical mga kapatid. Now we must be, amen, a living sacrifice. Ang ating sarili, pwede natin ihandog sa Diyos, amen. Tayo po, bilang mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, bigay natin sa Kanya ang ating buhay, ang ating oras, ang ating sigla, ang ating energy mga kapatid. Even, amen, maging sa ating tinatangkilik, yan po ay binanggit ng Bible. At isa po mga kapatid na naunawaan ko, simula na naging Kristiyano ako, kapag ikaw pala ay mapagbigay, lalo na sa gawain ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Sapagkat yun nga, napakaraming beses sa aming buhay, maraming times na kami po ay salat na, amen, financially. Pero hindi nabigo mga kapatid ang ating Panginoon sa pag-supply ng pangangailangan namin araw-araw because God promised us our daily bread. Amen? Daily bread. Yan ang bread. Sticks. Amen? Kaya mga kapatid, ngayong gabi, walang anak ng Diyos, hallelujah, na madaling mataranta. Walang Kristiyano madaling mag-worry mga kapatid, lalong-lalo na sa larangan ng pananalapi. Alam niyo kung bakit? Sapagat alam natin ang sikreto. The more na meron kang problema sa finances, the more, amen, ikaw ay maging liberal sa iyong pagbibigay. At ang sabi nga ng Bible mga kapatid, iniibig ng Diyos ang masayahin nagbibigay. Kaya ngayong gabi, tayo ay magbibigay ng merong ngiti sa ating puso at sa ating mga labi. Amen. Tayo manalangin naman banal. Maraming salamat sa pagkakataon ngayong gabi, Lord God, na makabahagi, Panginoon, sa larangan nito ng pagbibigay. Lord, I pray that you will bless the gift and every giver tonight in Jesus Christ's name. Amen. Let us sing the song, Muhatag sa Kalipan.
ikaw ang problema, huwag ka malulungkot. Hindi ka nag-iisa, kasama siya. Sa kanyang pangako, ako'y makakaasa. Ang Thank you, musicians. Amen. Ngayong gabi, hallelujah, tayo pinadako na sa pinakamahalagang gawain. At ito po, amen, ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Ngayong gabi, lahat ng mga handa na, sumigaw ng Amen. Amen. Daniel chapter 1. The book of Daniel, chapter 1, verse 8 to 21. Medyo mahaba ito, kaya basahin na natin. Verse 8. Ngunit pinasyahan ni Daniel, kaya hanapin niyo pa rin, kahit pinabasa ko. Ngunit pinasyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Si Daniel nga ay pinasumbong ng Diyos ng lingap at habag sa paningin ng pangulo ng mga bating. At sinabi ng pangulo ng mga bating kay Daniel, ako'y natatakot sa aking Panginoong Hari na nagtakda ng inyong pagkain at ng inyong inumin sapagkat bakit niya makikita na ang inyong mukha ay maputla kaysa mga binata na inyong mga kasinggulan. Isa sa panganib nga ninyo ang aking ulo sa hari na magkagay sinabi ni Daniel sa katiwala na inilal ng Pangulo ng mga bating kay Daniel, kay Ananias, kay Misael at kay Azarias. Ipinamamanhig ko sa inyo na subukin mo ang aking mga lingkod na 10 araw at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. Kung magkagay, masdan mo ang aming mga mukha sa harap mo at ang mukha ng mga binata na nagsisikay ng pagkain ng hari. At ngayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod. Sa gayon dininig niya sila sa bagay na ito at sinubok niya sila sa 10 araw. Verse 15, at sa katapusan ng 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha at sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat ng binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. Sa gayoy inalis ng katiwala ang kanilang pagkain at ang alak na kanilang inumin at binigyan sila ng mga gulay. Verse 17, tungkol nga sa mga 4 na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan ng lahat ng turo at karunungan. At si Daniel ay may pagkaunawa sa lahat ng pangitain ang mga panaginip. At sa katapusan nga ng mga araw na itinakda ng hari sa paghaharap sa kanila, ay pinasok na sila ng Pangulo ng mga bating sa harap ni Nabucodonosor. Siya po yung hari. At ang hari ay nakipagsalitaan sa kanila, at sa kanilang lahat ay walang nasumpungan gaya ni Daniel, Ananias, Misael at ni Azarias. Kaya't sila ay nananatili sa harap ng hari. Verse 20, at sa bawat bagay na karunungan at unawa na inusisa ng hari sa kanila, nasumpungan niya silang makasampung mainam kaysa lahat ng mahiko at mga enkantador na nangasa kanyang buong kaharian. Last verse, at si Daniel ay namalagi hanggang sa unang taon ng Haring Ciro. Ay manalangin, Amang Banal, salamat sa iyong mga salita. Lord, samahan niyo nga po kami sa gawain ito, Diyos. Wala akong magagawa kung wala ka. Panginoon, buksan mo puso, isipan, pangunawa ng iyong mga anak, even ang lahat ng mga nakikinig ngayong gabi. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sa malakas sa malagpak sa ating Panginoon Kristo. Ang Biblia, mga kapatid, ay napakaraming mga lalaki at babae, amen, na naging makapangyarihan. Maraming storya, maraming kwento. We can talk about Abraham, we can talk about Noah, we can talk about sino pang kilala niyo? Si Shadrach, Meshach, Abednego. Ito nga yung kasama niya dito. Hindi pa sila napalitan ng pangalan. Si Ananias, Misael, amen, at si Azarias. Tinilan si David, amen, isang bata, mga kapatid, ngunit pumatay, inihaw niya si Goliath na napakalaki at napakatangkad. Kaya maraming mga great men and women of God, amen, na makikita natin sa Biblia. At isa po rito, si Daniel. Amen. Sabagat si Daniel ay isang kilala, mga kapatid, sa kanilang lugar. At dito, mga kapatid, makikita natin ang kanyang kwento.
kung paanong si Daniel, amen, ay na-reach niya yung ganyang klase ng posisyon at kapangyarihan at impluensya, hallelujah, without compromising his position as a godly man. Paano niya naabot ang kapangyarihan na yun, ang ganyang impluensya, ang kanyang posisyon na hindi niya, mga kapatid, kinompromiso ang kanyang standard, lalong-lalo na siya'y kilala bilang isang lalaki na naglilingkod sa Diyos. Dahil sa ating panahon ngayon, maraming nagsasabi, Christian po ako. Amen? Sa trabaho nyo, may makikilala kayo, nalaman na born again ka, sabihin din na, Christian din ako. Paano ka naging Christian? Nagtataas kasi ako ng kamay. Pumipikit ako. Alam ko yung inaawit nila. Sumasayaw ako. Kaya Christian ako. Pero mga kapatid, can I tell you tonight, ang pagtaas ng kamay, pagpikit ng mata, pagsayaw at pag-awit doesn't make one a Christian. Amen? Hindi po yan, mga kapatid, ang siyang magiging basihan upang ikaw ay maging Kristiyano na. Kahit sino sa labas pwedeng magtaas ng kamay at pumikit. Can you say amen? At umawit. Aray, aray na ko. Amen? Eh, hindi lahat na pumipigit. Hindi lahat na magtataas ng kamay, Kristiyano agad. Eh dito si Daniel, paano niya nabot yan? Na hindi siya nagko-kompromiso. And I believe this evening, sa buong mundo, even sa Pilipinas, kailangan po natin ng mga Daniel. And nais ko po mangaral sa paksa nito, dare to be a Daniel. Man, I want to challenge this congregation tonight, dare to be a Daniel. Tayo po ay maging modern day Daniel na nakaraan na nag-usapan natin si Moses, di ba? Modern day Moses. Nung discipleship, pinag-usapan natin si Joshua. Mga dakilang lalaki ng ating Panginoon, mga ginamit ng Diyos, mga barako, hallelujah, na kung saan makikita natin kung paano sila naging tunay na lalaki. At kung paano sinasabi natin sa kalsada kapag tayo nangangaral ng pagiging isang lalaki, amen, ang pagiging tunay na lalaki ay hindi, amen, mababase sa tato, amen, o so kung ilan na ang pinatumba mo, kundi kung ikaw ay naglilingkod ba sa Diyos. Ang daming may tattoo ngayon dyan. Mula ulo mo kang paa. Mula ulo hanggang paa. Pero can I tell you tonight, amen, duwag pa, hallelujah, sa tuta. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, paano naging dakila si Daniel? Paano kailangan natin, amen, ng mga Daniel sa ating kapanahunan? Bakit siya ginamit ng Panginoon sa makapangyarihang kapamaraanan? Verse number 8, chapter 1. Bakit? Ito ang unang punto na aking ibibigay. Verse 8, but Daniel purposed in his heart. Sa Tagalog, ngunit pinasyahan ni Daniel sa kanyang puso. Because Daniel was a man of purpose. Si Daniel ay isang lalaki na mayroong purpose sa buhay. Can you say amen? Si Daniel, amen, ay isang tao, isang lalaki na marunong magpasya sa bingit, amen, ng kamatayan, even sa pagpapasya, hallelujah, alam niya kung ano ang dapat niyang pagpasyahan. Kaya dito bilang isang teenager, mga kapatid, na si Daniel, hallelujah, batang-bata, siya po ay humarap agad sa isang challenge na i-violate, amen, ang utos ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagkain ng inihahain ng pagkain ng hari. Bawal silang kumain dyan. Amen? At narito inihain sa kanila. Nung sinabi, nung pinagkatiwalaan ako po, ako ang ipapahamak nyo. Pag nalaman ng hari na hindi kayo kumain nitong inihahanda para sa inyo ng hari, akong malilintikan, ako ang malalagot. Pero dito, mga kapatid, nakita natin na si Daniel sa verse 8, pinasyahan niya sa kanyang puso, kamu at me, kung ano man ang mangyari sa kanya, bahala na ang Diyos. Kaya siya pala yung nagtatag ng bahala na gang. Bahala na. Bahala na kung patayin kami ng hari, basta hindi kami magkakain sa inihahandog sa amin ng hari. Amen? Kahit na siya ay punong-puno ng pressure nung time na ito, mga kapatid, hallelujah, upang siya ay mag-conform or makiayon na lamang. Hallelujah. Si Daniel, pinasya niya sa kanyang puso, hindi ako kakain. Can you say amen?
Because Daniel was a man of purpose. Yung kanyang willingness, makikita po natin mga kapatid, na kaya niyang i-violate, hallelujah, yung batas na ipinapatupad ng hari para lamang hindi niya, amen, ma-violate ang batas ng Diyos. Can you say amen? Kaya dito mga kapatid, si Daniel ay nakasumpong ng biyaya sa mata at sa harapan ng ating Panginoon because Daniel was a man of purpose. Mga kapatid, hallelujah, at dahil sa kanyang willingness na unahin ng ating Panginoon, ang Diyos, amen, ang nag-grant sa kanya na siya po ay magkaroon or makasumpong ang mga taong nasa kanyang paligid sa verse 9. Si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng lingap at habag sa panangin ng Pangulo ng mga bating. Pwedeng pilitin ng Pangulo ng mga bating na pakainin si Daniel? Pero ang sabi ng Bible, ang Diyos mismo pumilos para kay Daniel, amen, dahil nakita ng Diyos, si Daniel marunong magpasya. Amen. Sino dito naniniwala, mga kapatid? Maraming tao ngayon di marunong magpasya. Ang daming tao ngayon, mga kapatid, lahat ng pasya nila halos papunta sa kapahamakan. Amen. At yan ang kailangan natin ngayon, mga lalaki, mga babae na kagaya ni Daniel, marunong magpasya mga kapatid, marunong mamili kung ano ang dapat niyang pagpasyahan. Ako ba'y naniniwala ngayong gabi, lahat ng mga anak ng Diyos ay kailangan maging mga tao na marunong magpasya. Amen. Sino dito ang naniniwala, wala pong magre-respeto sa iyo kung hindi ka marunong magpasya? Kung makakita ka ng leader, tapos napunta siya sa isang sitwasyon na kailangan niyang pagpasyahan. Tapos nakita mo yung leader nito, paano-ano lang, kung ano, hindi, bala na yan, ganyan. Ganun lang. Susunod ka ba sa kanya? Hindi. Ang mga sinusunod mga kapatid ng mga tao ay yung isang leader na kung saan marunong magpasya. Iniisip niya kung ano ang kanyang desisyon. Ganun siya na. Pero kapag ikaw wishy-washy, anong wishy-washy? Bahala na ka kung ano lang, bahala na to. Hindi ka marunong magpasya sa iyong buhay, amen? Walang taong maniniwala sa iyo. Na? Sapagkat ang taong hindi marunong magpasya ay isang tao na walang direksyon sa buhay. Ulitin ko? Ang taong hindi marunong magpasya ay isang tao na walang direksyon sa buhay. Kaya kailangan marunong tayo magpasya, mga kapatid, kapag tayo maabot, amen, sa punto ng buhay natin na kailangan magpasya. Hindi lamang yung tayo ay aayon na lamang sa kung ano. Amen. Akala na, okay na yan. Kaya, sige lang, sige lang. Yan talaga. Hindi, kailangan marunong ka magpasya. Ha? Parang mga magulang, tayong mga magulang, dapat marunong tayo magpasya para sa mga anak natin. Dahil kung hindi tayo magpapasya para sa mga anak natin, yung mga anak natin magpapasya para sa atin. At hindi pwede yun. Amen ba? Lalo na bilang tayo, bilang mga tatay, hindi pwede yung anak mo magpapasya para sa iyo. No. Ako ang tatay mo, anak lang kita, ako magpapasya para sa iyo. Hanggat ikaw ay nakatira sa akin, at ako nagpapakain sa iyo, ako ang magpapasya. Kung ano ang pasya ko, kung ano ang rules ko sa bahay, susundin mo. Amen. Kaya dito mga kapatid, ito po ang hamon, amen. Dahil nakikita po natin sa ating panahon, dami, mga lalaki at babae hindi marunong magpasya. Kaya nga may mga anak, mga kapatid, amen, may mga tatay, may mga lalaki, hallelujah, puro panganay ang anak. Bakit? Dahil hindi marunong magpasya sa buhay. Amen. May mga anak na papariwara. Why? Kasi mayroong mga anak na hindi marunong magpasya. Mga tao na hindi marunong magpasya sa kanilang sarili at maging sa kanilang pamilya. Ba't may mga nagkakahiwalay na mga magulang? Ba't may mga nagkakahiwalay na dating magkakasama dahil sa pagpapasya? Hindi marunong magpasya. Pag dumadating sa punto, amen, na mabibigatan tayo, ayaw natin, amen, na tayo mga kapatid, hallelujah, ay mahirapan. Kaya yung pagpapasya natin, bahala na gang. Na? Ngunit hindi si Daniel, mga kapatid. Si Daniel, pinasyahan niya sa kanyang puso na hindi siya kakain kay Sena. E minsan pa naman, pag sa pagpapasya, ewan ko, maniwala kayo sa amin, ang mas pipiliin natin yung kung saan tayo magbe-benepisyo. Ha? Kung saan ka magbe-benefit, kung makakagaan yan sa'yo, kung mawawalan ka ng tinik dyan, okay na yan kahit mali. Amen?
Pero mga kapatid, ayaw yan ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos, amen, dito si Daniel, sinubok si Daniel. Napakadali lang sana sabihin niya, sige, baka patayin ako ng hari. Kakainin ko na lang yan. Di mawawalan siya ng tinig. Pag humindi siya, pwede siya ay ipabugbog ng hari. Sabihin, ba't di ka sumusunod sa akin? Di ba? Pero si Daniel, mga kapatid, ay isang tao, isang lalaki na marunong magpasya. At yan po ang dapat natin, amen, na magkaroon tayo sa ating buhay, sa ating puso, amen, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Dapat makita ng mga tao sa atin na tayo mismo ay marunong magpasya sa ating buhay. Can you say amen? Kagaya mga kapatid dito, na sinasabi, amen, ano nga ba dapat ang purpose natin, ang pagpapasya natin bilang mga Kristiyano? Matthew 6:33, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Ang isang tao, mga kapatid, na alam, amen, kung anong dapat niyang unahin, mapagkakatiwalaan mo siya sa lahat ng kanyang sasabihin. Amen? Kapag organized, amen, ang kanyang pong buhay, pag makikita mo, wow, amen, ang kanyang buhay, God is the head of the family, and then si Papa, and then si Mama, and then mga anak. Ganyan. Amen? So dito mga kapatid, hallelujah, ito ang kailangan po natin, dare to be a Daniel. Ngayong gabi, ang challenge mga kapatid, kaya ba natin na maging Daniel sa wicked world, amen, na ating kinalalagyan? Ako po'y naniniwala, mga kapatid, maging sa ating mga trabaho, maging sa ating eskwelahan, maging kung nasaan man tayo sa business world, hallelujah. Pwede tayong alukin ng mga bagay, amen, na hindi tama para sa isang mananampalataya na gawin. Amen? Kaya ang sabi nga rito, seek His righteousness. Hanapin mo ang katuwiran ng Diyos. Meron akong kilala, magbi-business, amen. At yung kanyang business, hallelujah, ay gusto niyang lumawak ang kanyang business, mapunta sa ibang bansa. Ngunit yun nga lamang may mga ipinagbabawal, mga kapatid. Ngayon, gusto niyang ipilit, amen. Hallelujah, ile-label na lang sa iba. Ngunit mali po yan, hindi i-bless ni Lord ang ganyang business. Amen? Marunong dapat tayong magpasya. Amen? Pangalawa, hindi lamang si Daniel ay isang lalaki na merong purpose at merong marunong magpasya, ngunit si Daniel, napakahalaga po nito, pakinggan niyo maigi. Maging mga nasa online nanonood, pakinggan po ninyo. Si Daniel hindi lamang marunong magpasya, si Daniel ay may prinsipyo sa buhay. Ang isang taong may prinsipyo sa buhay, yan ang napakasarap sundan. Pero yung taong walang prinsipyo, kung saan lang tayo, meron doon tayo. Kung saan tayo, amen, na parang linta, makakasitsit tayo, hallelujah, ng dugo, doon tayo, hindi pwede yan. Hindi dapat yan sinusundan. Amen? Ang dapat natin sundan, mga kapatid, mahirapan man siya, yumaman man siya, o humirap siya, isa pa rin ang prinsipyo niya. Amen? At ang prinsipyo na yan ay nakaayon sa salita ng ating Panginoon. Narito si Daniel. Pwede niya kainin lahat ng yun, pero yung conviction niya, ano sabi niya? Ayoko. Nagpasya siya. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, nung siya ay nagpasya na maglingkod sa Diyos, sinabi ni Daniel, may prinsipyo ako. Kung anong sinabi ng Panginoon na hindi ko gagawin, ay dapat di ko gawin. At yan po ngayon ay nawawala sa modern day church. Bakit? Dahil may mga pastor din na wala na rin prinsipyo. May mga mangangaral na rin na wala na rin prinsipyo. Basta't may pera, amen. Basta't pumasok ang pananalapi, nawawala si prinsipyo. Can you say amen? Kaya napakahalaga po nito, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, bilang mga pastor, bilang mga disciples, hallelujah, dapat tayo ay mga tao na merong prinsipyo sa buhay at hindi kayang bayaran. Bakit may mga churches ngayon, amen, ang mga mananampalataya, libo-libo sila. Napakadami talaga, sa kaliwa, ang dami, libo-libo, hala. Pero sigurado ka ba na lahat ng yan sumusunod, amen, sa Panginoon? Sigurado ka ba na lahat ng libo-libo na yan, amen, ay takot magkasala sa harapan ng Diyos? No. Alam niyo kung bakit? Dahil ang pinipreach na lang sa church nila, puro pera. Pagpapalain kayo ng Diyos, magbigay ka ng cheque dito, 1 million. Oh, praise God. Kaso hindi totoo yun.
Kaya dapat may prinsipyo. Bakit may mga churches, mga kapatid, na kung saan punong-puno ng mga immoral na tao? Hindi ko naman kinokondena ang mga immoral. Amen? God loves people, mga kapatid. Mahal niya ang mga makasalanan, pero ayaw ng Diyos sa kasalanan. Bakit may mga churches, amen, na kahit na ang ganda, ang galing-galing nilang tumugtog, walang kapangyarihan ng kanilang praise and worship? Bakit napakaganda ng church, ng mga churches, amen, pero wala kang ma-feel na Holy Spirit? Alam niyo kung bakit? Dahil yan ay nagsisimula sa isang pastor na walang prinsipyo, na hindi nangangaral ng kasalanan dahil nandyan ang engineer. Hindi nangangaral ng kasalanan kasi nandyan si doktor. Hindi nangangaral ng kasalanan kasi nandyan si architect. Malaki magbigay yan. Pag nagbigay yan, talaga pati ako binibigyan, pati asawa ko binibigyan, at kami mga anak ko binibigyan niya. Hindi ko dapat ipangaral yung kasalanan na ginagawa niya. Kaya mga kapatid, amen, walang Holy Spirit sa lugar nila. Yung prinsipyo napakahalaga. Kaya nga salamat sa Panginoon Diyos dahil naiingatan mga kapatid dito ang ating prinsipyo. Dumating man yung title o hindi, nandyan man yung malalaking magbigay. Kung anong lumabas sa aking bibig, kung anong sinabi ng Panginoon na sabihin ko, sasabihin ko na walang takot. Masaktan na ang masaktan, mayaman ka man, mahirap ka man, libo-libo ka man magbigay dito. Kung mali ang ginagawa mo at tinamaan ka, wala akong pakialam dyan, ang Diyos na bahala sa'yo. Kung gusto mo pa rin magbigay, magbigay ka. Kung ayaw mo, diwang. Ganun lang kadali. Kaya nga noon pa man, alam nila Brother Loloy, kahit sa Valderrama, kahit dito, sa Sister Grace, alam yan, lagi kong sinasabi natin, hindi tayo pera-pera dito. Amen? Lagi kong sinasabi, pag may tinanggal si Lord, kahit na malaki kang magbigay, pag tinanggal ka ng Diyos dito, alam ko ang Diyos magpapalit. Amen? Kung ayaw mo sumunod sa Bible, kung ayaw mo sumunod sa standard ng ating Panginoon, then go. Amen? Hindi tayo pwedeng magsama kasi magka-clash lang tayo. Amen? Kaya mga kapatid, yung principle na makahalaga. Dapat tayo, meron ako narinig na mga ngaral, sabi niya, dami na daw mga pastor na bayaran ngayon. Amen? Grabe. Kaya lahat tuloy ng pastor na damay. Amen? Lahat ng pastor na damay. Pag nakita, pastor yan. Meron akong Bible study. Yung Bible study ko na yan, may kapatid siya. Sabi niya, pastor, ano yung kapatid ko? Pag may pupunta pastor dito sa bahay namin, magba-Bible study, sasabihin niya, pera lang naman habol sa inyo eh. Diba, sakit nun, no? Bilang isang pastor, sakit, pera lang habol ko sa'yo. Excuse me. Amen? Pinanganak ako, may nanay at tatay din ako. Yung nanay at tatay ko, hindi man sila mayaman, pero meron din naman sila kahit papano. Amen? Kaya mga kapatid, hallelujah, nadadamay lahat dahil sa mga tiwalik o walang prinsipyo ng mga pastor, ba't hindi si Daniel? Dahil si Daniel, ang sabi niya, siya'y nagpasya sa kanyang puso, amen. Even sa kanyang katandaan, nung tumanda siya sa Daniel chapter 5, verse number 13 to 17, kung atin pong babasahin dyan, nandito si Belshazzar, isang hari, ano sabi? Ay, Daniel, ikaw pala yan. Narinig ko na ikaw ay nakapagpapaliwanag ng ganito. Narinig ko na ikaw ay gumagawa ng mga himala na sinasamahan ka ng Diyos. Bibigyan kita ng mga kwintas sa iyong liig. Bibigyan kita ng mga ganito ng ganyan. Bibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Maglingkod ka sa akin, dito ka sa akin. Anong sabi ni Daniel, mga kapatid? Sa iyo na lahat ng gusto mong ibigay sa akin. Pero akin na kung ano yung panaginip mo, i-interpret ko sa iyo. Hindi nagpapabayad si Daniel. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang daming prophet na ang habol ay profit. Amen! Anong ibig ko sabihin? Yung profit kasi pera. Amen? Ang daming prophet, daming propeta, pero ang habol profit. Hindi magpa-prophecy yan pag walang pera. Maglagay ka sa baol. Ang sabi ng Panginoon, magpapalaging ka pa niya lalo. Bago mo pa sabihin yan, nasa Bible na yan. Amen. Kaya gusto niyo ng prophecy, mga kapatid, basahin natin ang Biblia. Amen. Narito ang prophecy, mga kapatid. At bawat pangangaral, yan po ay prophecy. Can you say amen?
People admire persons of principle. Sino naniniwala, mas gusto ng tao yung mga tao, amen, na may prinsipyo sa buhay. Pag isang tao ng prinsipyo, mga kapatid, madaling bumigay yan sa kung ano-anong i-offer sa kanya. Pero pag ang tao ay maprinsipyo, kaya tingnan nyo, madalas ang nililigtas ng Panginoon, yung mga dating mga dating loko, amen, mga dating sa word na layman's term, yung walang iya, yung mga ganun, yun yung nililigtas ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi pag naliligtas yun yung mga tao prinsipyo. Kung anong sinabi ng Panginoon, yun ang gagawin namin. Man, kaya nung naging Christian ako, naging born again ako, 2013. Tapos 2014, 14, tama ba? 15? 14, kinasal kami ni Sister R.A. Nung pagkasal namin, December, umuwi kami agad sa Mindanao, dun sa aming probinsya. Kilala ako dun bilang isang talagang talamak na gumagamit ng shabu. Kilala ko bilang isang tao na makaamoy lang ng kahit 50 kilometro pa yan. Pag meron silang shabu doon, alam ko, pupunta agad ako na. Pero nung time na yun, naging born again na ako, na-Kristiyano ako. Umuwi kami ni Sister R.A. Sinundo ako ng mga kaklase ko ngayon. Hindi ko walang kaklase sa school, kaklase ko pa sa Batacan. Sinundo ako mga nakamotor. Ay, sabi ko mukhang may party ah. Oh, basta mga pre. Pili. Tayo sa bahay may kainan. Sige, punta tayo dyan. Namiss ko na kayo. Angkas ako sa motor. Hindi ako nagpaalam kay Sister R.A. Bigla na ako nawala. Pagdating namin sa bahay, parang tahimik yata. Parang walang hangin na makapasok, parang iba ang pakiramdam ko. Amen? Kapag ang isang bahay, walang hangin na makakapasok, magduda ka na, tapos yung mga kasama mo, ang itsura parang awal ang lalaki ng mata. Tapos di mapakali, ang mga dila halos nagpapipilip-pilipit. Ikaw na! Kasi anong pagkain dito? Dito tayo sa kwarto nandoon. Tapos pag-open ng kwarto, andun na yung usok na ko. May bumabontot mga kapatid at siya po. Talaga nun. Nung nakita ko, na-miss nila ako siguro mga kapatid. Ay, ikaw na! Ayaw pa kawalan ng usok. Ikaw na! Ikaw na. Naisip ko tuloy kung hindi na ako born again. Pababa! No? Dahil minsan, sinusubukan tayo eh. Ano yan yung, hindi kami naligtas na mabait agad kami. Dati kami rin yung tao, matitigan mo lang, yari ka na sa akin mamaya. Amen? And then, so ikaw na. Itong kaklase ko, hindi lang kita kaklase. Ikaw, Brad, hindi na ako ganyan, Brad. Hindi na akong galing sa mga ganyan. Kahit anong gawin nyo, kahit anong gawin yung test sa akin, hindi na ako ganyan. Sinarado ko yung pinto, umuwi po ako mag-isa. Bakit mga kapatid? Dahil niligtas tayo ng Diyos, may prinsipyo tayo. Nilinis tayo ng Diyos, may prinsipyo tayo. Hindi dapat tayo mababahiran mga kapatid ng kasalanan ulit. Kasi pag dumikit ka ulit sa kasalanan, ang hirap ng layuan yan. Ang hirap layuan. Sabi ng Bible, ang isang mananampalataya pag tumalikod, ilan pang diablong sasama sa kanya? Dami. Di ba? Kaya mga kapatid, hallelujah, pag nagbabackslide, minsan hirap nang bumalik eh. Man? Kaya, huwag tayo magbabackslide mga kapatid. Isa pang dahilan kung bakit si Daniel ay naging isang dakila at mga pangyarihan, hindi lamang siya isang taong may prinsipyo, hindi lamang siya isang taong may purpose o marunong magpasya, siya rin po ay isang tao mga kapatid na malinis. Amen? Malinis ang kanyang budhi, malinis ang kanyang puso mga kapatid, malinis ang kanyang isipan. Hallelujah. Walang makita sa kanya na anumang sa chapter 6 kasi basahin natin, Daniel chapter 6 verse 1. Minagaling ni Dario, ito po yung hari, Dario na maglagay sa kaharian ng 120 satrapa na doroon sa buong kaharian. At sa kanila ay 3 pangulo na si Daniel ang isa, upang ang mga satrapang ito ay magbigay alam sa kanila. At upang ang hari ay huwag magkaroon ng kapanganiban. Nang magkagayoy ang Daniel na ito ay natangi sa mga pangulo at sa mga satrapas sapagkat isang marilag sa espiritu. Sa English, siya po ay merong excellent spirit. Man?
Kaya pwede pala tayong humingi sa Panginoon ng excellent spirit. Can you say amen? Diba? Yung mga mali-mali dyan, kung mali-mali ka pa rin hanggang ngayon na Kristiyano ka, sabi mo, Lord, alisin mo yung pagiging mali-mali ko, Panginoon. Gawin mo akong excellent spirit. Amen? Diba? Sa umaga, ilehans mo yung sarili mo. Hallelujah. Nang magkagi yung mga pangulo at ang mga satrapa ay nagsihanap ng maisusumbong laban kay Daniel. Pero sabi ng Bible, tungkol sa kanilang, ngunit hindi sila nakasumbong ng anumang kadahilanan. Wala silang makitang mali kay Daniel. Bakit? Dahil si Daniel ay isang taong malinis kay Sena. At sa ating mundong ginagalawan, kailangan natin mga kapatid ng mga Kristiyano na mananatiling malinis sa harapan ng ating Panginoon. Can you say amen? Isang tao mga kapatid, mga mananampalataya na hindi magkakaroon ng maisusumbong, walang kadahilanan, amen, upang tayo ay mabuwal. Dito mga kapatid, walang mahanap ang mga kaaway ni Daniel na sila Dario upang may sumbong. Bakit? Sapagkat si Daniel, alam nila, nakikita nila na naglilingkod sa Diyos at walang bahid ng karungisan at kadumihan ang kanyang buhay. Sapagkat si Daniel ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? At ang mga Kristiyano sa ating kapanahunan ay nararapat lamang mga kapatid na tayo ay maging malinis sa ating puso sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yun bang naglilingkod ka ng walang motibong masama. Amen? Kasi minsan may mga mananampalataya, may mga Kristiyano, may mga tao naglilingkod sa Panginoon pero may motibong masama. Amen? Sino itong naniniwala? Isang danger na yon sa ating kapanahunan, yung word na selos. I'm not talking about selos, amen, sa relationship. Hindi po yan. Anong selos ang tinutukoy ko? Yung pag meron kang nakikitang umaangat sa buhay, nagsiselos ka. Pag may nakita kang pinagpapala, naiinggit ka. Kaya nga sabi nila, pag naiinggit, pikit. Amen? Kapag inggit, pikit. Dadagdagan ko pa, sabi ni FTK, pag nainggit, pikit, manalangin. Amen? Nalangin ka, Lord, lahat ng meron siya, Panginoon, bigay mo rin sa akin. Ganun pa rin eh. Pero ang ibig sabihin ngayong gabi, yung mga tao kasi, even sa ministry, ha? Pag nakikita nila na lumalago ang isang mananampalataya, kinaiinggitan, kinasesilosan. Kaya na yung nag-iisip ng masama sa kanya. Siguro malakas yan kay pastor. Siguro ano yan, ganito yan. Ano yan, ganyan yan. Hindi yan mawawala, even nga sa mga pastor. Pag may mga pastors, lumalago yung churches ng iba. Tapos yung sayo, walang bunga, bungang araw lang. Yung church mo, ganun pa rin. Yung church niya, 3 taon lang, 2 taon malago. Tapos ikaw, 30 years ka na, 3 pa rin kayo. 3 pa rin kayo, 30 years na, isa lang dinadagdag every 10 years. Let's go. Diba? May inggit kayo sa kapwa-pastor, isusumbong sa ibang kapwa-pastor, alam niyan, pastor niya, hindi ko. Parang may masamang ginagawa. Alam mo yung ano yan, di ba? Sa business, ganun din. Amen? Sino dito naniniwala mga kapatid, kapag isang tao, hallelujah, ay umaangat sa kanyang business, kapag isang tao ay pinagpapala sa kanyang business, yung ibang naiinggit gumagawa ng paraan para hindi siya umangat. At isa dyan, hindi na tinutulungan, ayaw ng tulungan. Kasi takot na siya ay masapawan. Can you say that? Ang tunay na tumutulong, tutulungan mo kahit nasapawan ka na. Amen? Andito tayo mga kapatid, kung tutulong tayo, tumulong na lang, huwag nang sapawan. Amen? Bisa, yan. Huwag nang tulungan yan. Bakit? Wala na, maunahan na tayo niyan. Ano ka ba? Christian ka ba? Black magic. Di ba? Dapat pag may umaangat, praise God, natutuwa tayo. Amen? Hindi, pag may umaangat, dahil papatungan ko nga rin siya. Parang iba na to. Patungan kita, doble ng patong ko sa iba. Alam ko. Ako naghirap, kasi ikaw may namahani. Alam mo na ganun tao, di ba? Yes. Yan na. Hindi dapat gano'n. Hindi
tinatawag na purity sa ating puso, yung walang bahid na mali siya, walang motibo, walang yung ginagawa mo lang yan kasi dapat tayo ay mayroong purity. Panghuli sa ating pagtatapos, si Daniel, hindi lamang pure, hindi lamang may prinsipyo, hindi lamang siya, mga kapatid, hallelujah, isang taong may purpose, mga kapatid, ngunit si Daniel din ay isang tao na mapanalangin. Amen? Daniel 6 verse number 10. Amen? Anong makikita po natin dito, mga kapatid? At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem at siya'y lumuhod sa kanyang mga tuhod na makaitlog. Sa isang araw, 3 times a day, lumuluhod si Daniel bilang pagpapakita sa Diyos na siya'y nagpapakumbaba mula sa ating Panginoon. Lumuluhod siya, dumadaing, nananalangin sa ating Panginoon, mga kapatid. At tayo ngayong gabi ay nangangailangan ng mga lalaki at babae na marunong manalangin. Can you say amen? Kaya ngayong gabi, mga kapatid, very important. Si Joshua ganoon din, si Caleb ganoon din, nananalangin sila, si David. Kung bakit mga naging dakilang lalaki, sapagkat mapanalanginin. Kaya kailangan po natin ng mga tao, ng mga Kristiyano ngayon sa ating panahon, na marunong manalangin, magpasalamat, lumukod sa ating Panginoon. Because you cannot have a good standing, amen. Hindi ka magiging maprinsipyong tao, hindi ka makakapanindigan sa tama kung hindi ka lumuluhod at mananalangin. Because a lot of kneeling can lead you to a good standing. Can you say that? Pag maraming beses ka nananalangin sa Diyos, mapanalangin ka, ang Diyos ang mag-i-establish ng iyong mga tindig, ng iyong panyapa, ng iyong paninindigan sa iyong buhay. Ganyan ang ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, dare to be a Daniel. Mga kapatid, kailangan po natin very desperately sa ating panahon ng mga Daniel. Mga taong may purpose, marunong magpasya. Mga tao, amen, na kung saan ay mapanalanginin. Mga tao, hallelujah, na may prinsipyo sa buhay. At mga tao na pure, hallelujah, or ibig sabihin ay mga tapat, mga malinis, hallelujah, ang puso sa ating Panginoon. Kaya nga meron isang awitin ang sabi rito, ang title, Dare to be a Daniel. Habang kami nag-iisip ng aking title, ay nakita ni Sister R.A. meron palang kantang Dare to be a Daniel. Dapat ito, ang pangaral ko, kasi ako minsan kung ano lang maisip kong topic, dapat ang pangaral ko, 4 P's. Kailangan natin ng 4 P's. Ito nga, purpose, principle, purity, and prayer. 4 P's din yan. Yan. Di ba may benefit sa 4 P's? Amen. Pero ito, benefit to sa 4 P's, is spiritual 4 P's to. Amen? And dito, merong awitin, sabi dito sa Dare to be a Daniel. Standing by a purpose true, heeding God's command, honor them, the faithful few. All hail to Daniel's band. Yung refrain, dare to be a Daniel, dare to stand alone. Dare to have a purpose firm, dare to make it known. Sino itong naniniwala? Kung ikaw ay manindigan, paminsan kailangan mong manindigan kahit mag-isa. Kahit na tayo, mga kapatid, kahit tayo na lang ang gumagawa ng tama or ng katuwiran, kailangan pa rin manindigan. Kaya siya, man? Kaya dito, mga kapatid, hallelujah. Salamat sa Panginoon, sa ganitong klaseng mga pangangaral, hallelujah, tayo po ay napapaalalahanan. Yuko natin ang ating mga ulo, pigit natin ang ating mga mata. Ngayong gabi sa ating pong pagtatapos, hallelujah, nais kong i-challenge ang bawat mana ng bago yan, amen, nais kong i-challenge ang mga nanonood sa ating live streaming, nakikinig, amen, sa ating pong gawain ngayong gabi, midweek service, at marahil ngayong gabi ay kilala mo si Jesus Christ, amen, marahil ay kilala mo si Jesus, pero wala ka pang relationship sa Kanya. At marahil naman ngayong gabi, amen, di ka pa nakapanalangin ng pagtanggap bilang Panginoon sariling tagapagligtas kay Hesus Kristo. O marahil, amen, di ka pa nakapagsisi sa iyong mga kasalanan. Sabi ng Bible, lahat tayo nagkasala, wala nakaabot sa kalulhatian ng Diyos. Kaya naman ngayong gabi, amen, ay nais kong i-challenge ang bawat mga bisita natin, mga first time, amen, hallelujah, even sa mga nasa church ngayong gabi, at sa mga nasa online, nais kong tanggapin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pwede ko pong
anyayahan ng bawat isa ng tayo muko at ulitin mong gantong panalangin mula sa iyong puso at banggitin ng iyong mga labi ang gantong panalangin. Ulitin po natin, dakilang Diyos, sa oras nito, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Pinapatawad ko rin po ang lahat ng sumakit sa akin. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat sa kapatawaran at kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo natin magsitayo ngayong gabi. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. At tayo po ay mananalangin ngayong gabi. Amen. Minsan pa, palakpakan natin, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, Lord God. We thank you. We magnify your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. O Amang Banal na nasa langit, maraming pong salamat ngayong gabi, Lord, sa mga pagpapalat, biyaya, even God, sa mga salita, O Diyos, na aming napakinggan. Lord, ang pangangaral nito, Diyos, I pray na tumimo sa aming mga puso, may apply namin sa aming mga buhay, even ang mga tumanggap sa iyo, O God, ang mga bagong, mga first time, magpatuloy, Panginoon, sa kanilang pananampalataya sa iyo, Diyos. Lord, we believe that this is just the starting point ng kanilang Christian life, O God. Lord, I pray na lumago sila, Panginoon, sa pagkakilala sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyong ginawa sa kanila ngayong gabi, sa kaligtasan, sa kapatawaran, sa paglilinis, Amen. Lord, maging on God sa iyong mga anak ngayong gabi, Lord, I pray. At tuloy mong pagpalain, O Diyos, sa iyong mga anak. Salamat po, God, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Awitan natin ang Panginoon ngayong gabi, pinupurit, sinasamba. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos. Praise God. Sa Sunday, kita-kita po tayo sa umaga. Amen. Meron tayong Sunday School. Alas 9 po yan. At alas 10 naman, meron tayong bisita dito sa church. Amen. Sa gabi, 5:30 ang prayer. 6:30 ang atin pong gawain lamang. Amen. And every Lunes, meron tayong online discipleship class. God bless. Amen. Ingat tayo mga kapatid. Bye-bye! Sana sila. Where is... Where is Ana? Where Maggie?
ka. Manood man si Jonex, oh. Yan, nakikita niyo po kung gaano kadaldal si Grace. Lucas, say hello. Hello, hello ka. Hi ka, hi. We have new people here. Diyan pa rin yung 5 viewers. Ulit yan. Bye! Thank you for watching!